Lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng US at Iran matapos pabagsakin ang isang F-15E Strike Eagle sa loob ng Iran noong April 3. Sa isang aktibong conflict zone, ang pagkawala ng isang aircraft ay hindi lang simpleng insidente. May epekto ito sa strategy, sa moral, at sa mga susunod na galaw ng military. Pero pagsapit ng April 5, nagawa ng US military na iligtas ang parehong piloto ng nasabing aircraft. Ang tanong, paano nila ito nagawa sa loob mismo ng teritoryo ng Iran? Ito ang kwento. Ang dalawang crew member ng fighter jet ay agad na nag-eject mula sa cockpit matapos tamaan ng military ng Iran ang kanilang aircraft. Sa ganitong sitwasyon, bawat segundo ay kritikal. Ang pilot ng aircraft ay agad na na-rescue, pero ang weapon systems officer ay nawawala. Ibig sabihin, may isang American airman na na-stranded sa loob ng Iran. Walang kasiguraduhan kung nasaan siya at kung gaano siya kalayo sa mga puwersa ng kalaban. Sa loob ng 2 araw, ang paghahanap sa nawawalang airman ang naging pinakamataas na priority ng US military. Hindi ito simpleng search operation dahil ang lugar na kanyang kinaroroonan ay kontrolado ng kalaban. Pagkatapos mag-eject mula sa F-15E Strike Eagle, nagtago ang sundalo sa isang siwang sa bundok sa likod ng enemy lines. Pinili niyang manatiling nakatago gamit ang terrain bilang proteksyon. Sa simula, hindi alam ng parehong panig ng Iran at ng US kung nasaan siya. Ibig sabihin, may maliit na pagkakataon na makagalaw siya nang hindi pa na-detect. Ayon sa ulat ng The New York Times, nakaiwas ang airman sa Iranian forces ng mahigit 24 oras. Sa panahong ito, hindi lang siya basta nagtago. Kailangan din niyang gumalaw paminsan-minsan para hindi manatili sa isang lugar na pwedeng matrack. Sa isang punto, naglakad siya sa isang ridge na may taas na humigit kumulang 7,000 feet. Ipinapakita nito kung gaano kahirap ang terrain na kanyang tinatahak. May dala siyang beacon at secure communication device na ginagamit para makipag-coordinate sa mga puwersa ng US habang isinasagawa ang search operation. Ang mga kagamitang ito ay critical para sa kanyang survival. Dito nakadepende ang communication niya sa mga puwersang magliligtas sa kanya, pero limitado ang paggamit niya ng beacon dahil may posibilidad na ma-detect ito ng Iranian forces. Kaya bawat paggamit nito ay kailangang maingat at kontrolado. Isang maling signal lang at pwedeng matukoy ang kanyang lokasyon. Habang nangyayari ito, nagsimula na ring kumilos ang US intelligence. Hindi agad direktang rescue ang ginawa. Sa halip, gumamit muna sila ng deception. Nagsagawa ang Central Intelligence Agency ng isang deception campaign. Pinaniwala nila ang Iranian forces na nailigtas na ang airman at palabas na ito ng bansa gamit ang isang ground convoy. Ang layunin nito ay iligaw ang kalaban para ilayo sila sa tunay na lokasyon ng nawawalang airman. Habang nakatutok ang Iran sa maling impormasyon, mas nagkaroon ng pagkakataon ang US na kumilos ng mas maayos. Kalaunan, natukoy ng CIA ang lokasyon ng pinagtataguan ng airman at ibinahagi nila ang impormasyong ito sa Pentagon. Sa puntong ito, handa na ang US para sa susunod na hakbang. Dito na isinagawa ang rescue mission. Matapos matukoy ang lokasyon ng airman, agad na isinagawa ng US military ang rescue mission. Hindi ito isang simpleng operasyon. Gumamit ang Estados Unidos ng malawak na kombinasyon ng military assets. Kabilang dito ang mga warplanes, helicopters at iba pang advanced capabilities mula sa cyber, space at intelligence systems. Layunin ng operasyon na maabot ang airman habang sabay na pinipigilan ang paglapit ng Iranian forces. Habang papalapit ang rescue team, nagsagawa ang US ng mga airstrike. Target nila ang mga Iranian convoys na papunta sa posibleng lokasyon ng airman. Gumamit sila ng bombs at gunfire para hadlangan ang mga ito. Ang goal ay hindi makipag-engage sa full-scale combat, kundi pigilan ang kalaban na makarating sa target area. Kasabay nito, may mga puwersa ring nagpaputok upang i-deter ang Iranian troops. Sa kabila nito, iniiwasan pa rin ng US ang direktang labanan hanggat maaari. Mas mahalaga ang bilis at precision kaysa sa prolonged engagement. Sa huling yugto ng operasyon, ang rescue mismo ay isinagawa ng SEAL Team 6, bahagi ng United States Navy SEALs. Nagawa nilang maabot ang lokasyon ng airman sa loob ng Iran. At doon, matagumpay nilang na-recover ang nawawalang weapons systems officer. Matapos ang rescue, agad siyang inilipad palabas ng Iran. Dinala siya sa Kuwait para sa medical care at evaluation. Sa puntong ito, natapos na ang pangunahing objective ng mission,
ang maibalik ang nawawalang airman. Pero hindi pa ganap natapos ang operasyon. Habang papalabas ang rescue team, nagkaroon ng komplikasyon. Dalawang transport aircraft na gagamitin sana sa extraction ang na-stranded sa isang remote base sa loob ng Iran. Ibig sabihin, kulang ang aircraft para mailabas ang lahat ng personnel. At habang tumatagal, tumataas ang panganib na madetect sila ng Iranian forces. Bilang tugon, nagpadala pa ang US ng 3 karagdagang aircraft. Ginamit ang mga ito para masigurong makakalabas ang buong rescue team. Pero may isa pang mahalagang desisyon na ginawa sa puntong ito. Yung dalawang na-stranded na aircraft ay sinira ng US forces. Sinasadya itong pasabugin upang hindi ito makuha ng Iran. Dahil kung mahuhulog ito sa kamay ng kalaban, maaari nilang mapag-aralan ang teknolohiya nito. Sinadya itong pasabugin upang hindi ito makuha ng Iran. Sa huli, lahat ng US personnel ay matagumpay na nakaalis sa Iran. Pagkatapos ng operasyon, inanunsyo ni Donald Trump ang tagumpay ng rescue mission. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang kakayahan ng US military at ang kanilang commitment na hindi iwan ang kanilang mga sundalo. Ayon sa kanya, ligtas na ang airman at nasa maayos na kalagayan. Ang operasyon na ito ay hindi lang mahalaga sa military aspect, may political impact din ito. Kung nabigo ang rescue, maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa pamumuno ng Estados Unidos. Lalo na't may kasaysayan ang US ng isang failed rescue mission sa Iran noong 1980. Isinagawa ang Operation Eagle Claw. Layunin nitong iligtas ang mga American hostages. Pero nauwi ito sa kabiguan at nagdulot ng kahinaan sa imahe ng US sa global stage. Simula noon, mas pinagtibay ng US military ang kanilang prinsipyo, ang hindi pag-iwan sa kanilang mga tauhan. Kahit pa nag-iisa lang ito, sa kasalukuyang operasyon, makikita ang malaking pagbabago sa paraan ng execution. Mas advanced ang intelligence, mas coordinated ang deployment ng forces, at mas maingat ang pagpaplano. Sa kabuuan, ang rescue operation na ito ay resulta ng kombinasyon ng deception, intelligence, at precision. Isang operasyon na isinagawa sa loob ng teritoryo ng kalaban na may mataas na risk at limitadong oras. At sa huli, nagtagumpay ito